Guys, alam niyo ba, nakakatawa talaga itong mga lady sheets. Biruin niyo ha, sila yung gumawa ng gulo, yung kanilang puon, no, na si Lukring, ang gumawa ng gulo. Tapos ngayon sasabihin nila na wala daw pakialam ang ating Pangulo sa nangyayari daw na kaguluhan ng bansa. Eh hello, sino ba yung nanggulo? Eh di ba yung Lukring nyo? Eh hindi naman sana magkakaganon, wala naman sanang mangyaring ganyang drama kung yung Lukring nyo ay sumusunod sa batas. Kung sana from day one ay sinagot na niya yung mga katanungan tungkol sa confidential funds, aba, hindi magtatagal ng ganito. So titingnan natin, ang lahat ng may kasalanan nito ay walang iba kundi yung lukring ninyo, ang inyong vice-presidente. Ngayon, tingnan nyo, sikat na sikat siya sa buong mundo. Kaya lang, hindi siya sumikat dahil may maganda siyang ginawa, hindi siya sumikat dahil siya isang mabuting tao, sumikat siya dahil sa kanyang threat na pagpapapatay sa tatlong mahalagang tao sa buong Pilipinas. Kay PBBM, FL, at saka kay Speaker Martin. So, pagkatapos ngayon gusto nyo, bibigyan kayo ng panahon ng Pangulo namin. Hello! Busy ang Pangulo namin sa kanyang trabaho. Kabi-kabila ng mga engagement, pagpunta sa iba-ibang mga probinsya, namimigay ng tulong, namimigay ng land titles, certificates of condonation, kung saan pinapalaya ang lahat ng mga farmers sa kanilang pagkakautang at namimigay ng mga puhunan. San ka pa? Super busy ang Pangulo namin. Wala siyang time sa mga political drama. Hindi katulad sa VP ninyo na ang dami niyang time para sa mga pamumulitika, sa mga pagdadrama, naghahanap pa ng camera bago umiyak, diba? Oh. So, ano yan? Yang ganyan na klaseng vice-presidente? May balak pa na maging Pangulo ng Pilipinas? Kung yung napakaliit na problema, kung titingnan natin, ang liit lang ng problema nila. Pero hindi pa niya ma-handle ng maayos. Eto, nagbe-breakdown siya, nagbe-meltdown siya, lahat na ng down ay nasa kanya. Diba? E paano na lang kaya kung yung nangyari sa kanya ay yung nangyari sa mga Marcos? Pinatalsik noong 1986, kinaladkad papunta ng Hawaii, hindi pinauwi ng ilang taon, hindi pinalibing yung tatay, at napakaraming mga political persecutions. Ano kayang gagawin niya? Baka siguro, nagkitilda lang siya ng kanyang buhay. Diba? So, makikita natin dito, bukod sa low IQ, ay napakababa pa ng kanyang emotional quotient. So, hindi talaga siya pa pwede maging leader ng bansa. Gosh! Sa dami ba naman ng problema ng Pangulo? Oh, hindi mo kakayanin. Kaya huwag ka nang mag-ambisyon na maging Pangulo ng bansa dahil weak ka. Weak leader. Ang pinapakita mo ay sign niya ng weakness. Pero mo, nagpapadala ka sa emosyon mo. Hindi mo kayang i-master ang iyong emotion. Diba? May isang kabihan. Meron ng isang kasabihan, we are the master of our emotions. Tayo dapat ang nagkokontrol sa emosyon natin. At hindi yung ang emosyon ang kumokontrol sa atin. Kaya alam mo, ang susuporta na lang sa'yo ay yung mga tao na walang utak. Mga tao na bugok. At mga tao na panatiko. Mga tao na madaling mabudol at mga taong hindi nag-iisip. Pero yung mga matitinong Pilipino at yung mga matatalino na mga Pilipino, hindi ka iboboto. Sa totoo lang. Sa totoo lang. At ano mo, at kita niyo naman, di ba? Noon, itong ano lang, just lately. Guys, ang dami-dami mong ginawang kasalanan, Sara Duterte. Ang dami mong ginawang kasalanan. O hindi ko nababanggitin lahat, kundi ito lang, ito mga recent. Sabi mo, gigilitan mo si BBM ng leeg. Tapos si Apulacay, papahukay mo, tatapon mo sa West Philippine Sea. Pagkatapos ngayon, talagang nag-hire ka talaga ng assassin.
At sinabi mo pa ha, no joke. Huwag mong titigilan. Sina PBBM. At anong sabi mo? Nag-yes or nag-oo yung kausap mong hard killer. So, nanganganak ng nanganganak. Yung hatred mo sa puso at sa isipan mo, nanganganak ng bad deeds. At yan to the point na nag-hire ka talaga ng hard killer. So, parang pinapatunayan po talaga na totoo yung sinasabi ni Matubato, Las Cañas, Asierto, na isa ka daw sa nag-design ng tukhang nung ikaw ay mayor pa ng Davao. At yung sinasabi nila na totoo daw na may Davao Death Squad. So ngayon, alam mo ba sa statement mo, nahuli ka dun eh. Huling-huli ka dun. Pinatunayan mo na talagang meron kayong mga kilalang hard killers. Pinatunayan mo talagang meron kayong Davao Death Squad. Na anytime na kausapin nyo na eto si ano ipatumba mo, nandyan sila para gawin ang utos mo. Diba? O, sabi nga sa akin ng mga DD Sheets, o ikaw, malapit ka na. Umalis ka na dito sa Pilipinas. Kapag si Sara naging pangulo na ng sa 2028, umalis ka na sa Pilipinas dahil sigurado ka. Sabi ng mga DD Sheets yan. Habang ako ay nagla-live, kino-comment nila yan. Nalala ko yung isang vlogger din na pro-BBM. Ang sabi niya, alam daw niya yung karakas ni Sara. So malamang kung si Sara daw manalo sa 2028, malamang aalis na rin siya ng bansa. At doon na lang sila sa ibang bansa titira. Diba? Kasi nga, alam yung karakas nila eh. Na kapag galit sila sa tao, ayaw nila sa tao, nagpapatumba. Hindi ganyan ang demokrasya. Ang demokrasya, kahit galit ka man sa tao, hayaan mo siya kasi you cannot please anybody. You cannot please everybody. Hindi pwedeng patutumbahin mo para manahimik. Hindi ganyan ang demokrasya. Ang pagkakaalam ko, yan ang mga gawain ng mga komunista. Kaya ba pro-China ka? Kaya ba pro-China ang mga Duterte? Dahil na-adapt nyo na ang ugali ng mga makakomunista. Ng mga komunista na kapag ayaw nila, ipapatumba. Tapos galit na galit pa kayo kay Castro. Hello? Same feather. Pareho lang naman kayo ng ideology. Communist. Diba? Pareho lang naman kayo eh. Dapat nga, magkakampi kayo eh. Huwag kayong magalit kay Castro. Dahil pareho kayo na left-leaning. Pareho kayong makakomunista. Si Castro, local. Ikaw, China. Mas matindi yung sa'yo kasi China eh. The mother of all communists. Diba? Yung Russia, yan yung father. Yung China, yan naman yung mother. Mas matindi yung sa inyo, yung sa China. Kasi mother eh. Mas matindi ang mother, di ba? Kaya, Lucren, ang payo ko sa'yo, mas maganda kung unahan mo na. Umalis ka na, mag-resign ka na. Unahan mo na. Kasi ang dami mo nang ginawang kasalanan. Malamang merong magpa-file ng impeachment. Diba?